Okay, ito naman po ang gusto ko. Gusto ko na wag nating kalilimutan. Opo, namatay si Jesus para sa ating mga sala, para bayaran ang kasalanan ng bala na ng sangkatauhan. Wala po akong tutol diyan sapagkat yun po ang pinakamahalaga, pinakaimportante. Kaya nga po bumuhos ang pagpapala, ang grasya sa buong sandaigdigan nang namatay ang God of Gods na si Jesus sa cross. Pero ito po ang gusto ko makita natin na isa sa benepisyo ng cross ni Jesus ay ang pagpapagaling din naman niya sa ating mga karamdaman, physical na karamdaman. Meron pong isang quoted scripture sa Book of Matthew. Ito po nung pinagaling ni Jesus yung biyanan ni Pedro. Then pinagaling niya, hinawakan niya ang kamay, bumangon at naglingkod sa kanya, hindi po ba? Pagkatapos, nakita doon, ito ay nasulat para matupad ang sinasabi ng Isaias. Aklat ng Isaias, nasa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Yun po naman hindi mapapasabilian. Ang binabanggit po rito ay hindi sugat o hindi sugat ng kasalanan, kundi sugat talaga ng ang binabanggit dito sa paggaling natin sa kanyang mga sugat. Ito po ay yung mga karamdaman natin na physical. Like, halimbawa, ito, tulad ko, meron akong ubot sipon, medyo gumaling na po ng konti, thank you, Jesus. Meron pa rin naman, siyempre. At I claim the healing. Na ito po ay magmanifest na po in the coming days. Pero hindi naman po talagang masama ang pakiramdam ko. Kaya lang talagang minamalat lang po ako. Matakaw pa rin ako sa malamig, hindi pa rin ako mapipigil. Talagang gusto ko Pero I claim the healing in Jesus' name. Yan. At yung si Jesus po, bago po siya pumunta sa cross, bago siya ipako sa cross, no? Tulad ngayon, ito nga naman, malapit na naman ang mahal na araw. More than 2 months from now, Holy Week na naman po, atin pong gugunitain na naman sila. Ako sana, kasi ako araw-araw kong ginugunita ang love ni Jesus sa akin. Yung Holy Week, pinako siya sa krus. After 3 days na buhay. Yun. Pero alam niyo po ba, isa sa benepisyo talaga nito, yung kagalingan natin sa physical. Kasi sabi ko nga po kanina, kung natatandaan nyo, bago po siya pumunta sa cross, siya po ay pinutungan ng korona ng tinik. Di po ba? Pero bago pala siya putungan itong korona ng tinik, siya ay ipinahagupit muna ni Poncio Pilato doon sa haligi ng bato, doon sa Pretorio. Ang Pretorio ay isang lugar na kung saan nagpupulong ang mga Romanong sundalo. No? At doon po nila pinaghahampas si Jesus. Hindi nila nalalaman yung kanilang paghampas sa Panginoon ay natutupad ang mga hula at nabubukasan ng grasya ng kalangitan. No? So napakaganda. Kaya by His stripes we are healed, sabi ng book of Isaiah. Isaiah 53 verse 5, by His stripes we are healed. Kung sino man ngayon na may karamdaman physical diyan, magaling na po tayo. Then after siya ipinahagupit, si Jesus po ay pinutungan itong koronang tinik. Ito po ay sumisimbolo sa lahat ng curses, sa lahat ng sumpa. Lahat ng sumpa na pwedeng dumapo sa isang believer, kinuha na lahat ni Jesus. Amen? So wala na po tayong sumpa. Sabi nila, kapag ka nanood ka ng The Exorcist, masusumpa ka, kalokohan. Ito ang hamon ko sa'yo. Bilang isang Kristiyano, panoorin mo ang Exorcist mamayang gabi. Walang mangyayari sa'yo. Sabay-sabay tayo manood ng horror. Manood tayo ng mga horror movies. I suggest. Walang mangyayaring masama sa atin. Tapos, ito po, tayo po ay si Jesus. Pagkatapos siyang putungan ng koronang tinik, siya po ay binigyan ng balabal na purpura. Ito po ay pwede nating isabi sa wikang makabago na kulay ube o maroon. Ito po ay kumakatawan sa kahihiyan. Lahat ng kahihiyan ng isang believer o ng isang born-again Christian ay kinuha na lahat ni Jesus. Nang siya po ay lagyan ng purpura na balabal. Ganyan niya tayo kamahal. Kaya all we need to do is to thank Him,
Dahil niligtas niya tayo sa mga kasalanan, save po tayo. Yan po ang salvation. Pangalawa, tayo po ay niligtas siya sa lahat ng karamdaman, sa mga sakit. Niligtas din po niya tayo, syempre, sa lahat ng mga sumpa na pwedeng dumapo sa atin. At syempre, nakasama na rin po dyan yung niligtas siya tayo sa lahat ng kahihiyan. So, ang isang Kristiyano, walang hiya talaga. Joke. Yes, kung tutusin, on its real sense, walang hiya. In a good sense. Hindi siya nahihiya kasi alam niya, si Jesus ay kasama niya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.